Hello guys! Ngayong araw po ay ituturo ko sa inyo kung saan i-download ang form at kung paano ito i-fill up. Mag-open lang po tayo ng kahit anong browser, kung Chrome ba yan o Microsoft Edge, at i-type ang Japan PH Visa. So, lalabas po dito ang website ng Japanese Embassy at i-click nyo lang po ito. So, dito po sa website na to ay makikita po natin lahat ng mga forms na kakailanganin natin para tayo ay makapag-apply ng visa papuntang Japan. So, ako po ay nag-apply lang ng sarili at DIY lang po lahat. Kaya naman po sa tingin ko itong video na to ay makakatulong po talaga sa inyo. So, ayan po. I-click natin tong visa application form at i-download nyo lang po ito. So, maya-maya po ay tuturuan ko po kayo at iisa-isahin po natin ang bawat part ng visa application form. So, ayan po. May mga forms din po na kakailanganin dito tulad nung para sa multiple entry visa. So, lahat po ay makikita naman natin dito at sa ibang YouTube videos ko po na i-upload at gagawin pa ay tutulungan ko rin po kayo kung ano pa yung mga need nyo na i-fill up kasi bihirang-bihira po talaga dun sa YouTube na talagang direct na magsasabi sa inyo kung paano ito i-fill up. So, ako po tutulungan ko kanyo at isi-secure natin na lahat po yan ay ma-fill upan ninyo. So, ayan po. So, sa website po, makikita po natin yung mga requirements na kakailanganin at makikita nyo rin po doon kung ano-ano pa yung mga forms, additional forms kapag kayo ay mag-a-apply. So, ayan po. By the way po, ang in-applyan ko po dito ay multiple entry visa dahil po ako ay nakapunta na sa Japan last 2017 bilang isang tourist visa din na nagstay ng 90 days sa Japan. So, ito po yung aking mga visa requirements na prepare. Meron po ako na request for multiple entry visa. So, ayan po. Passport size picture, bank certificate, BIR 2316, itinerary travel form, PSA, baptismal certificate, and dahil late registered po ako sa PSA ay pinapaprovide po ako ng Form 137 ko noong high school ako. Final, ayan, yung passport copy po natin at saka yung visa application form. So, ito po lahat yung aking i-prepare at ako po ay na-approve naman ng multiple entry visa for 5 years sa Japan. So, ayan, napakadali lang pong mag-apply at hindi na po kayo gagastos ng napakalaki para lang makakuha ng inyong visa. So, ayan po. Ngayon po ay pumunta na po tayo sa pag-fill up ng ating visa application form. So, kakailanganin natin po dito ang ating passport size picture. So, unang-unang linya po ay surname. So, ibig sabihin po ng surname ay inyong apelido na nakalagay sa passport. So, ayan po. Pag nagtatype po tayo ay dapat lahat po ay capital letter. So, make sure na tama po yung spacing at spelling kapag kayo ay nag-fill up. So, second line naman po ay ang ating given name at ang ating middle name. So, itatype lang po natin dyan. Kapag not applicable naman po, sulat nyo lang po ay N/A. So, date of birth, ang format po niyan ay date, month, at kung anong taon po kayo ipinanganak. So, sa place of birth naman po, ilalagay nyo lang po kung anong town kayo, anong province, at kung saan po kayo pinanganak na bansa. So, ako po ay nilagay ko ay Iba, Zambales, at Philippines. So, ayan po. Wala naman pong naging problema. So, ito naman po ang susunod na ating i-click ay ang ating
Ang susunod po na ating i-fill up ay ang ating kasarian. So, tayo ay babae, kaya naman female ang i-click natin. Sa marital status naman po, meaning po, tayo po ba ay kasal, tayo ay single, divorce, or widowed na po. So, tayo ay single, kaya i-click po natin ay single. Nationality naman po ay tayo ay Pilipino. So, former and other nationalities or citizenship, wala naman po tayo niyan, kaya not applicable. So, ID issued to you by your government. So, pwede po dito ay SSS-ID, PRC-ID, TIN-ID, PhilHealth. So, ayan, pwede mo pong i-enter dyan sa government-issued ID. Sa passport type naman po, tayo ay ordinary lang. Kaya, i-click natin ordinary. Then, passport number, yun po ay nakalagay sa inyong passport at ilalagay nyo lang po kung ano yung number po nun. So, yung place issued po, kung saan po nirelease ang inyong passport at makikita nyo rin naman po yun sa inyong passport. So, ayan. Kasama na rin po yung date issued at kung sino po ang nag-issue ng inyong passport, and that is for me, yan nga yung DFA Manila. So, makikita rin po sa passport yung date of expiry natin. So, ilalagay nyo lang po dyan. So, be mindful po ha, yung format po natin ay day, month, at year. Itong certificate of eligibility po ay hindi po tayo dito mag-fill up. So, not applicable po ito sa atin. Yan. Yung purpose of visit naman natin sa Japan or status of residence, at dahil tayo ay tourist, ang ilalagay lang po natin dyan ay vacation/tourist. So, ayan. So, ayan po. Then, next naman po natin yung meaning ng intended length in stay in Japan. So, ito po, gaano po ba kayo katagal mag-i-stay sa Japan? So, itong intended length of stay, dapat tali siya doon sa ipapasa nyong itinerary of travel. So, ako po ay mag-i-stay lang ng 4 days at yung estimated date of arrival ko po ay ilalagay ko rin po dyan. For example, nagpasa ako ng aking visa, dapat 3 months or 2 months yung pagitan po ng ating pag-a-apply. So, sa name of ship of airlines naman, so hindi naman po kinakailangan na may ticket na po agad tayo sa pag-a-apply ng visa. Pero, ito yung mga i-fill up natin is yung mga nakalagay na rin sa ating itinerary of travel. Tulad sa akin, ang nilagay ko pong airline dyan ay Japan Airlines at ang aking port of entry ay sa Narita, Japan. So, dito sa address po ng ating hotel ay hindi naman po kailangan na nakabook na rin po tayo agad. Pero may masasearch naman po kayo sa online kung saan may telephone number sila at kung saan yung exact address nila. So, pwede nyo naman pong ilagay doon sa application nyo po. So, sa akin ay nilagay ko ay Grand Park Hotel, Panex, Tokyo at ang cellphone number nila ay 91350103111. So, hindi ko alam kung exact yan. At ang kanilang address ay Kamaya, Otako, Tokyo, Japan 144052. So, yung date of duration ng previous stay ko sa Japan, dahil may stay na ako at mataas ang chance po talaga natin kapag may previous travel na tayo sa Japan, ay mag-grant po tayo ng multiple entry visa. So, ako po ay nag-stay ng March 22 to June 27, 2022 sa Japan. So, ayan. Ngayon po, ang next naman ay yung recurrent residential address. Yan. So, meron po tayong, ibig sabihin po nun ay yung address dito. So, ako po ay isa San Rafael, Cabangan, Zambales, Philippines 2202. At ang aking telephone number, wala po tayo no, not applicable. So, mobile number, ilagay nyo lang po yung mobile number na ginagamit nyo at make sure na active po ang inyong mobile number. So, ayan po. Sa email address po, dapat din po active at lagi nyo pong na-access kasi kapag once na tinanong kayo sa immigration, dapat po lahat ng mga pinagsusulat nyo po sa application form nyo ay alam nyo rin po,
Ngayon po, yung current position or occupation and position, meaning ano po ba yung trabaho nyo? So, ako po ay nagtatrabaho bilang administrative assistant to sa isang government agency dito sa Pilipinas. So, hindi ko po alam kung mataas talaga ang chance ng mga nagtatrabaho sa government agency. Pero nung nag-apply naman po ako dati ng 90 days, ay ako po ay sponsored ng aking tita. So, nabigyan rin po talaga ako ng visa noon. So, ayan. Isulat nyo lang po kung ano yung position nyo sa company nyo dito. At ang susunod naman po ay kung anong pangalan ng inyong company or at employer. So, ako po ay nagtatrabaho sa DepEd Zambales at i-search nyo na lang po kung ano yung telephone number ng inyong company at ang address ng inyong kumpanya. So, pakisulat na lang po dyan ng buo ang mga address at kakailanganin. So, ayan. Tapos na po natin yung first page ng ating visa application. So, napakadali lang po, diba? Fill upan. So, ito naman, next natin yung note. Partners, professions, occupation if or kaya ka naman kapag may minor. If applicant is minor. So, not applicable dahil solo lang naman tayo. Guarantor and reference, wala naman po tayong guarantor dahil tayo ay mismo ang mag-a-apply. So, NE, not applicable lang po lahat yan. So, make sure po ha na na-fill upan nyo na not applicable. Kung hindi, babalik po ang inyong application form. So, hanggat maaari po, paki-double check po ang inyong form kung na-fill upan nyo po ng maayos. So, ayan. So, lahat naman po nito ay not applicable para sa atin na mga solo traveler, ha? So, make sure lang po talaga na tama ang pag-fill up. Ayan. Ngayon, may last question. Ito po yung last question. Have you ever been convicted the crime offense in any country? Syempre, no po. Been sentenced or imprisonment in 1 year or more? No. Been... Lahat naman po ito ay no. Dapat i-tick natin to ng no. And be honest po. So, date of application, kung kailan po kayo nag-apply, lagay nyo lang po dyan. Yan. Day, month, year ulit po ang ating format. At wag na wag nyo pong kakalimutan ang inyong signature sa ating second page. So, ayan. Maglalagay lang po kayo ng signature dyan pag na-print nyo na po itong form natin. So, after nyo po i-print, ayan. Siyempre, kung gusto nyo pong i-save, pwede nyo pong i-save. Click nyo lang yung save button. At kung gusto nyo naman parang directly i-print, ayan, mag-print lang po kayo. So, no need naman po ng ilang copies. Just isang copy lang po ng visa application form ay sapat na po. So, ayan po. Sana po ay may natutunan po kayo ngayong araw. Salamat po sa pakikinig.